Wakas, nag-resign na silang lahat, kaya tano papalitan si Soto. Bakit pamagat nito? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Political PH TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Oh, alam mo, eto papakita lang natin yan. Yung sinasabi ni Cayetanong... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay mga katunay. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na inilalabas sa atin ni Banat Bay. Ayan na, syempre huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Snap election, sinasabi nung iba, wala daw sa batas yun. Ang ganda ng paliwanag nyo dyan Usapan natin flood control pa. Ito. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Wait, at makulong. So dun po nag-start ko mag-discern na what if lang, what if? What if the president, the vice president, lahat ng senador, lahat ng congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle? Baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala... Ibig kasi sabihin nito, new batch of leaders. Okay. Yung mga nakaupo na, mag-resign lahat. Okay? Ito ay ito po ay para po sa kapayapaan ng lahat ng kulay. The president, the vice president, the senators, the congressman, walang pwedeng tumakbo. They all resign. Kumbaga parang ito reset to Kumbaga sa cellphone, sa mga format sa computer. Para mabago, baka para ma-refresh. Kasi masyado ng maraming virus. Atakbo sa kanila for one cycle. Let the new breeds may punto, silang mag-lead. Diba? That's a radical. Agree ako dito That's a radical way of doing it. Pero we need a radical decision or a radical solution, for a radical problem. We have a big problem. So we need a radical solution. Diyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Dun sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Yun Tama yun. Pag nag-resign, mas madali nga naman ipakulong yun. Kasi wala na sa pwesto yun, wala na sa serbisyo yun Pero kapag nasa serbisyo ka, mahirap ka pang ipakulong. Siyempre, may power ka pa di ba? Tama naman si Senator Cayetano Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. Tsaka magtatakipan sila ron. Nasa kapangyarihan sila Pero kapag sila umalis dyan, nag-resign, mas madali silang maipakulong dyan. Dahil wala na silang power. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo na sa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Tama, may punto. Kung seryoso po kayo, bakit hindi pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Will you do it now, sir? No, mauna means lahat kami. Walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yon. Ang natin, national renewal, di ba? So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem, Kaya naman willing siya. Basta sama-sama. Pauna lang siya, pero okay, agree na kayo. Resign tayo lahat. We'll have new hope if we do it all as Kumbaga parang nangyari, Ikaw nakaisip, di ikaw Parang yung nag-interview naman kay Senator Cayetano, parang bakit hindi na lang kaya ikaw? Di ba? Parang ginaganon si Senator Cayetano Pero sinasabi nga dito, di ba? Willing naman si Senator Cayetano, basta sabay-sabay sila. Syempre nga naman. Siya magsasakripisyo, tapos ibang mga kasama niya, yung mga ibang nasa mga gobyerno ng mga sangkot sa mga ganto-ganto, nasasangkot nandiyan pa rin. Di parang napaka-unfair naman sa kanya yun. Siya tong walang ginagawa, siya pa yung
Siya pa yung nag-resign, di ba? Group. Kung gusto niyo mauna ako, Wala naman siya kasalanan, no? Hindi ko kasali din sa flood control, pati ba naman ako? Nag-resign ako, kayo hindi kayo sumunod dito. at may assurance akong susunod kayo. Sen, tingin niyo po pag pinangalahan niyo po walang susunod sa inyo? At tingin ko sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know. Minsan tinatamaan ng buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? Sa mga revolution, you have the communist model, it didn't work. You have the fascist model, it didn't work. You have the people power that did work partially and we're proud of. Pero since then, cyclical pa rin yung ating corruption at palala. So I don't think an ordinary people power now na umibalang ang presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, Sen? I don't Considering na wala pong No, I don't need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, Yan. Scarpio at yung iba. Wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, Section 10 ng Article 7. Ang sabi doon, pag nag-design ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting. I think within 3 days, ang Congress. And within 7 days, we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional yon pag hindi nila kaya. Kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60. So ayan yung sinasabi nung iba na hindi daw yan unconstitutional daw yung snap election. Hindi po, ayan po, oh. Pag nag-resign, sabay. Pwedeng, dapat mag-eleksyon. Days. Okay. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon, nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw, may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA 1, more or less sa EDSA 2, may mga roles. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 1998 became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? Tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. Bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So mga kababayan, ayan yung sinasabi ni Senator Cayetano na pwede po, di ba, snap election. Kasi alam mo, ganito Pwede lang yan magkaroon. I don't think Marcos will resign. Even if agree ako, let's call on Marcos to resign, let's pressure him to resign. Ang point kasi ganito, ang tanong ng taong bayan, paano kung hindi siya nag-resign? Kahit nagwawala na ang taong bayan at sinasabi mag-resign siya. Ang kapal naman ng mga mukha niya. Hindi yan. Hindi, kahit ako sa tingin ko malabo talaga kasing mag-resign niya. Malabo. Kahit na isipagsigawan, kahit idikit sa pader ng bahay nila, kahit yung paskil na pangalan niya tapos may nakalagay na resign, idikit sa Malacanang, hindi yan. Diba? Unang-una, diba? May mga bagay na talagang Hindi, tsaka syempre, yung mga ibang nakaikot dyan, lalong-lalo na yung mga alitap-tap, di papayag yun. At yung mga alitap-tap ba, ipapayag yun, basta-basta, syempre, hindi. Diba? Hindi sila papayag, ipaglalaban pa rin nila yun. Hindi sila papabor dyan sa snap election na yan. Kasi kung ang mangyayari is reset, mawawala na sila lahat. Diba? Sila ba papayag ng ganito? Tapos meron silang kaso na ganito, inaakusahan sila ng ganito, basta-basta na lang silang papayag, hindi yan. Napakalabo. Pero maganda yung naisip ni Senator Cayetanong yun. Bansa na pagka nanawagan ng taong bayan ng resign, they will resign. Dito sa atin, pakapalan ng mukha. Mantakin mo patigasan no? Kahit nga sabihin mong galit na yung mga tao, parang, hayaan mo sila, galit lang nila yan. Mga kaso na nga yung pamilya nila, tumakbo ng presidente sa sobrang kapal ng mukha naatulan na yung kanyang nanay, di ba? Ng kapal pa rin ang mukha, tumakbo pa rin. Tapos tatanga-tanga naman yung bumoto. So ano ibig ko lang sabihin? I think hindi magre-resign yan sa sobrang kapalan ng mukha niyan. Sabi ko nga sa inyo, baka vitamin C, anesthesia. Wala nang pakiramdam yun.
Grabe. So anong next step after that? 'Di ba? Yung iba kung naririnig na nakikita sa social media, umaasa sila na gumalaw ang mga sundalo na to withdraw their support. 'Di ba? Yan ang ano Hindi, para sa akin kung inaasahan ng mga sundalo to withdraw their support, sa panahon ngayon kasi malayo pa yan. Parang hindi pa kasi ika nga ni Senator Cayetano, kailangan may mag-umpisa 'Di ba? Ngayon, sino yung pwedeng maglakas loob na mag-umpisa? Ganon din naman sa kasundaluhan natin. Kahit na sila, nakikita nila yung garapalang korupsyon sa bansa natin, kahit hindi na makayanan ng mga militar natin yan, ng mga military, gusto nilang ipaglaban ng tama. Kaso syempre, nandito tayo sa punto na nagpapakiramdaman pa yan. Kumbaga palakasan, sino ba yung may lakas ng loob na pwedeng magsimula? Sino ba yung may lakas ng loob na magsimula? 'Di ba? Yung mauuna. Yun ang nagiging question dyan Pero kapag yan ay may nagsimula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagsunod-sunod dyan, sunod-sunod na yan. 'Di ba? Kaya kahit yung mga kasundaluhan natin gustong ipaglaban ang katwiran, wala naman silang magawa. Kung yung pinaka may pwesto sa kanila, yung pinaka mataas sa kanila, hindi handang gumawa ng ganon. Wala din silang magagawa. Syempre, matatanggal lang sila sa serbisyo. Unang-una, may mga pamilya ding iniintindi yan. 'Di ba? Yun na lang ang titignan natin. Hindi naduduwag ang mga sundalo natin kaya hindi ganito. Kumbaga, syempre, iniisip lang nila kung ano yung kahihinatnan. Hindi yung basta-basta bara-barang pagkilos lang. Kailangan, ano ba talaga? Kumbaga, marahan lang yung maayos na pagkilos. Kasi kapag nagpabara-bara lang lahat tayo sa desisyon, wala. Sila pa yung lalabas na di ba? Paano mag-withdraw ng support kung busog? At saka marami dyan takot. Yun pa. Takot na pag nag-fail yun, yung pension nila tanggal. Yun. Kaya ang laki ng pension ngayon ng mga uniform personnel. Yun pa isa, yung pension nga. 'Di ba? Maaaring mawala. Kapag nag-failed yung ginawa nilang pakikipag. Kaya pag-iisipan nila maigi yan Ngayon, kapag dumating na sila sa punto na yun, na talagang, ito na, laban na tayo. Kailangan paninindigan nila yun. Kumbaga, handa na sila sa kung ano man ang mangyayari. Ang laki ng pensyon nila kasi nga dumoble yung sahod nila. So, ang laki ng pensyon nila. At yan ang lahat hinahabol ng mga Iilan na lang talaga dyan ang bayani. Merong mga bayani dyan. Hindi. Yung masasabi mo talagang they would willing to do it for the country no matter what? Oo. Kung meron talagang bayani dyan, tapos na ito. Kaya lang wala I mean, hindi ko kaya naman sinasabi ko kanina, parang ang nangyayari, pakiramdaman muna. 'Di ba? Sino kaya makakuna sa atin dito? Parang ganun. Walang yan. Walang pang maglalakas loob niyan. Kasi dito pa nga lang dito noong September 21, 'di ba? Hindi nga pinansin yun ngayon, paano yan? Paano ang gagawin nila? Kailangan talaga, sinasabi ko kanina, panindigan kung may magsisimula talaga niyan. Pero parang no one would like to take the risk. Ayun. Di ba? Alam mo yun, nakikita nila na there is really something wrong. Pero they're afraid to take that risk. Pero kung makikita ng mga yan, yung mga milyong-milyong taong bayan talaga, yung mga bumoboto na yun, yung mga 31 million na yun, talagang nasa kalsada talagang galit na, di ba? Mga ganun. Yun siguro, maaaring may maglakas ng loob na nun. Kasi taong bayan na. Minsan kasi syempre, ang pinaghuhugutan na lang talaga ng lakas loob, ng loob, yung mga taong bayan talaga. Pero kung mangilan-ngilan lang, tapos di ba, hindi sila basta-basta hindi nila alam kung ano yung magiging resulta sa huli. Kailangan maging advance sila sa kung anong mangyayari. Kailangan silang mag-ingat, kailangan di ba? Wala Siyempre, serbisyo yan. Nasa serbisyo sila. Trabaho sila. Alam nilang marami ding mawawala sa kanila. 'Di ba? Kaya kailangan, kung sila kikilos, kung kikilos lahat, kailangan maging maganda yung ending. Hindi, 'di ba? Lugi ka nun. So, ano na mangyayari? Kaya nga, ang suggestion ni Cayetano, since ang nagiging problema yung sinasabi nyo na magiging presidente si VP Sara Duterte, pati yung mga congressman, pati yung mga senador, hindi, lahat mag-resign. Oo. Top to bottom. Sabihin, pati congressman pati senador, resign.
Lahat sila. At bawal silang tumakbo. Ganun katindi. So Kumbaga, yung mga bago na yung bibigyan ng pagkakataon. antay tayo ng ibang breed, kung sino man, from the local government. Kung sinong gusto maging presidente, tumakbo na. Tapos, antayin natin kung sino. Then, we will know. Diba? Malalaman natin kung ano talaga ang magiging lagay ng Pilipinas. At least mga bagong muka. Yun ang sinasabi Oo, niya. mga bago naman, tama naman. Kasi tayo, sa mga luma naman, wala namang nangyayari. Siguro kailangan mga bago. Kaya sa susunod na eleksyon naman, mga katunay, tayo naman syempre iba naman dito, hindi naman lahat. No? Kumbaga, wag na lang tayo mag-rely sa may pangalan. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung iba, yung mga bago. Sila GB Bondo, kaya, di ba mga bago, yung mga magagaling. Si Atty. Vic, di ba? Dami tayong magaling na bago. Ewan ko ba kung bakit tayo nagbabalik pa sa mga luma. Ano ba meron dyan sa mga yan? Alam naman natin na wala naman sila ganong ginagawa. O, bakit sila pabalik-balik pa sa gobyerno? Ewan ko ba dyan? Agree ba kayo dyan o hindi? Yan ang tanong natin sa taong bayan. Mga banateros, agree ba kayo dyan o hindi? Ilagay nyo dyan sa comment section. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Political PHTV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.